Good morning po mga ka-AutoCAD. Welcome back po sa Billy Pascual Autodesk Revit Tutorials. So topic number 4 po tayo. Ang topic natin is about detailed line. So dito naka-open po yung example natin na existing mechanical project. So nag-drawing po ako dito ng mga iba't ibang detailed line. So yung unang ina-highlight ko is yung match line, although hindi siya kasama sa hindi siya belong sa detailed line, pero isinama ko na rin para bigyan natin ng comparison mamaya kung bakit ko sinama yung match line. So dito sa pangalawa, yung hidden line. So mapapansin nyo, may kanya-kanyang properties. Center line yung pangatlo. So kanan tayo, backward tayo papunta sa kaliwa. So mapapansin nyo yung may workset na nakalagay. Yung workset kasi is although hindi siya belong dito sa detail, pero yung workset kasi is collaboration niya na iisang project pero madami kayong gumagawa do sa project na yon. Nandun yung electrical, mechanical, ganyan, archi, structural, na pwedeng magsabay-sabay yung gumagawa. So sa ibang topic natin i-discuss siya dito, mag-focus muna tayo sa detailed line kasi may nag-request sa atin na parang back to basic kung maggagawa tayo ng mga linya at sa papakita natin sa kung paano siya kontrolin dito sa using tab na object style. So mga ka-AutoCAD, sundan nyo lang po yung cursor para ma-emphasize natin kung ano yung hina-highlight natin. Dito sa match line, kung mapapansin nyo sa properties, may nakalagay siya na constraint, na top constraint o bottom constraint. Nakalagay dyan sa match line, unlimited, meaning dito kasi naka-open natin yung level 1 sa project browser. Sundan nyo lang yon. So, kinlik ko dito yung object style na kung saan pwede natin makontrol yung properties nung specific na linya na match line yung example natin dito. Pwede natin siyang makontrol yung kapal niya, and then pwede tayong mag-designate ng kulay. So dito magenta yung ginawa kong example at saka yung thickness ng linya. Pero may iba't ibang way para ma-set natin yung properties nung mga example na detailed line na yan. So dito isinet nga natin yung magenta para sa match line. Kasi yung match line kasi masasabi ko na hindi siya belong dito sa detailed line. Kasi sa mapapansin nyo, dito sa view tab sa ribbon, belong sa tab ng view. So, ibang category siya belong eh. Kung sinet natin siya sa unlimited kanina, mamaya ko i-explain pag set na natin to sa A0 na paper size mamaya para makita natin yung comparison. So same lang dito sa detailed line naman, belong to sa tab ng architectural. Dito kasi sa Revit, hindi masyadong nagagamit itong mga detailed line nito kasi meron naman tayong tinatawag na reference line kung saan yun ang pinaka-guide natin. So dito sa tab ng modify, architectural muna then modify, lalabas yung dyan, yung mga detailed line na may mga center line, may line type, may hidden line. So nandyan yung selection kung saan natin magagamit. For example dito yung center line, pwede siyang naka-phantom line kumbaga sa AutoCAD na usually ginagamit sa mga grid line. And then yung nag-example ako diyan ng reference line na kinlik natin dun sa
center line, and then yung katabi niya na line type na kulay orange, nag ang ginamit ko dito is nag-override lang ako. Ibang way naman kasi yung override. Yung override is kahit nakaset na siya sa object style na nag-designate ka na ng kapal ng linya, yung color niya, yung thickness, is pwede siyang ma-overrule, kumbaga, ng category kapag override yung ginamit mo. Meaning kahit sinet mo na siya na properties dun sa object style, or kahit sa view template mo siya iset yung properties niya, pero kapag ginamit mo yung override na category, ma-overrule niya lahat ng mga pinagsiset mo na properties ng linya na yon. Yun ang experience ko na dito sa bilang BIM modeler. Kumbaga yun ang explanation ko dito sa detailed line using override. Kasi dito may iba't ibang way kasi para maiset mo yung properties nung bawat linya. Kaya masasabi ko as per sa experience ko at din sa nagturo sa akin during BIM Revit training namin, tinuro niya din yung category ng override kung saan ma-overrule lahat ng mga properties na inilagay mo sa kanya, kahit nakaset na yung kulay niya, nakaset na yung properties ng line at saka yung thickness. Pero kapag ginamit mo yung category ng override, yun nga, masasabi ko na ma-overrule na lahat ng mga ginamit natin na properties doon sa bawat linya. Dito naman sa Revit, sabi ko nga, hindi masyadong gamit itong mga detailed line kasi nga halos lahat ng mga element or object is nandito na sa ribbon, kumbaga. So dito yung ginagawa ko, isinet ko yung mga linya na to, yung 5 linya dito sa project browser. So lagi po natin titingnan yung project browser tsaka yung properties. So dito na yung sinasabi ko, yung overrule. Kung makikita mo dyan, meron siyang, pwede mo siyang iset ng pattern. Ayan, sinaselect ko yung pattern dyan. And then pwede natin lagyan ng kulay. Yan yung kahit na may properties na siya, pag ginamit mo yung override, dun yan na ma-overrule yung mga properties na isinet natin dun sa settings ng mga properties ng mga lines. So kung mapapansin nyo rin sa ibabaw, so ito nakita nyo, inopen ko yung level 2 pero yung match line lang ang lumabas. Meaning kasi yung detailed line may specific na level po yan kung saan lang siya makikita. So yung mga detailed line na ginawa natin sa level 1, so may settings po kasi yan na sa level 1 lang siya pwedeng makita. Yun yung gamit noong constraint kanina na ginamit natin dun sa match line na naka-unlimited yung views. Kumbaga kahit 100 story pa yan, yung match line na nilagay mo na naka-unlimited, meaning from top to bottom, makikita yung linya na yon. Compare dito sa detailed line na same lang yung viewport na ginamit natin dito sa dalawang level, pero yung mga detailed line is sa level 1 lang siya lumabas. Pero kung ikakopy naman natin yung mga detailed line na to papunta dun sa level 2 at isinet natin yung views niya, nasa level 2 natin ilalagay,
syempre marireveal itong mga linya na to dun sa level 2. Kasi masyadong maselan si Revit pagdating sa mga ganito eh. May kanya-kanyang settings na siya sa properties, pero pagdating sa bawat level, may nakalagay kasi dyan kung saan mo siya i-assign, kung level 1, level 2, third floor, parang ganon. So dito naglagay din ako ng revision cloud kung mapapansin nyo, pero i-discuss natin siya sa ibang topic kasi yung revision cloud hindi siya belong sa detailed line ng under ng architectural na tab. Under po siya ng annotation, yung revision cloud. So tsaka na natin siya i-discuss. Sa tingin ko magkakaroon tayo ng ibang topic tungkol sa annotation naman. Kasi masasabi ko na si Revit is napakalawak niya, mas malawak siya sa AutoCAD. Although mas madaling magdetalye dito sa Revit compare mo sa AutoCAD, pero sa tingin ko is medyo mahirap siyang matutunan, kaya gumagawa tayo ng paraan para maituro natin sa mga viewers natin yung simplified na pagtuturo. Kaya pinag-aaralan ko pong mabuti yung bawat topic natin, at least para sa mga beginners. Ito, chinecheck natin dito yung view template. Pwede rin natin i-assign dyan. Kung mapapansin nyo, may workset po dito na sinabi ko kanina na pwede natin siyang i-on at i-off yung workset kung saan siya belong. So nakita nyo nawala yung mga linya kasi nakaset siya sa workset, and then in-off natin, meaning so hindi siya makikita sa bawat level, kumbaga. So dito ibabalik natin yung mga linya using nung workset na dito sa settings ng view template, ibabalik natin. Naka-hide siya kanina eh. So sa visibility setup, ibabalik natin setup para makita siya ulit. Yun ang napakaraming kumbaga pasikot-sikot dito sa Revit, kaya masasabi ko po na medyo marami siyang settings compare sa AutoCAD. Pero kapag natutunan na po natin yung mga pasikot-sikot dito sa Revit, sa tingin ko mas lalawak yung kaalaman nyo, at promise na mas mapapadali yung pagdedetalye dito sa Revit compare natin sa AutoCAD. So sana po may natutunan pa kayo. Next topic po tayo. Salamat po.